It's been 3 years nung una akong tumungtong sa Good Food Farm. At noon pa man, humanga na ako sa kanilang advokasya na bigyang solusyon ang hunger and food insecurity na nararanasan ng ating mga kababayan. At ngayon nga, ang sustainable farming initiatives ng kanilang organization na Rise Against Hunger, mas pinalawak at mas pinaigting pa. Well, it grew organically. Yes. No? Actually, pag tinatanong sa do you have a master plan? Wala. Depende sa yung dagsa ng tao. Yes. But what is important is that na-reach namin ng Rise Against Hunger yung aming mission through the Good Food Farm. Kasi ang gusto naman talaga namin, mag-produce ng mga vegetables para sa feeding program. At dahil meron ng Good Food Farm na nakapagpatayo kami ng 500 square meter na warehouse. At nang magkaroon ako ng pagkakataon na makapartner sila, sabay naming itinaguyod ng isang sustainable gastronomy restaurant that creates more job opportunities and supports our surrounding communities. Products dito, they go back to the communities. Yes. We hire local people. Apo. At salamat sa iyon. A same vision na I think easily nag-uplift ng kabuhayan ng kung saan man nakalugar ang Good Food Farm and Anihan ngayon. To sustain their operations, mas pinalawag din ng Good Food Farm ang kanilang pagiging agritourism resort na nagbibigay pugay sa ganda ng Philippine ancestral architecture. Talagang consciously Filipino ang Good Food Farm. We're not trying to be Bali. Apo. We're not trying to be Thai. No? Yes. We make use of kapis, yung mga old reclaimed wood, bamboo. There's a lot of bamboo here. Opo. Hindi, tsaka yung ultimo yung simpleng mga bubong. I mean, it's not your usual typical architecture vibe. For me, feels authentic kasi I came from a generation na familiar ako sa mga gantong klase ng bahay. One of the things that make me proud as someone working with Rise Against Hunger, you are willing to open up this heaven to other people so that they can be in touch, grounded ulit sila with our culture as Filipino, and more importantly, with nature. Nung recently, na-invite ako as one of the judges ng isang cooking competition sa Quezon, na-discover ko ang tinadtaran. So, tinadtaran in Quezon is basically, pinaka-main ingredient nila is yung nyog. And may specific silang type ng nyog na, or stage actually, ng nyog na ginagamit, which is ang tinatawag nilang gumaan. Gumaan, yung medyo alanganin na siyang pang buko salad. Medyo matigas na siya, pero hindi pa pang kayod or pang piga ng gata. And ang nakakatuwa sa kanila, as in yun lang yung 90% nung dish na yon is coconut meat. Hahaluan nila to ng shrimp paste. Pag may mga nahuhuli silang mga river prawns or river shrimps, hinahalo rin nila to. So, yun lang yung ire-recreate natin. Nabasa ko lang to sa net na ang pinambabalot daw nila doon is yung tinatawag na dahon ng hagikhik. Since wala tayong access sa ganon, we could use yung dahon ng gabi. So ito yung ating nyog. Actually, more on nyog na ito, pwede na tong panggata. And then tinadtaran, literal, iha-hand-chop ito. Now, kung ayaw yung dumaan dun sa proseso na yon, you could definitely use food processor kung meron kayo para mas madali. Yung proseso natin ng pagtatadtad, gagamit tayo ng pang buko salad. Dito naman tayo sa ating aromatics muna. Tayo ditong bawang, yung ating luya. Ating sibuyas. At yung ating hipon. So once ready na yung ating mga main ingredients, eto na yung pangalan ng dish, tinadtaran. Pagsasama-samahin lang natin and then titimplahan natin ng shrimp paste. Alamang, bagoong. So ito na yung pangarang pinakamagiging pampalasa niya. This is not your usual dish na pwede mong
ihantulad sa ibang banyagang potahe, di ba? Saan ka nakakita na pinaka-main ingredient ng isang steamed dish yung pinaka-buko mismo or yung pinaka-meat ng coconut. So once na na-mix na natin lahat, pwede na natin siyang i-wrap doon sa ating taro leaves. Nabanggit na rin sa akin ng mga food explorers natin from Quezon, wag lang daw sisiksikin masyado yung pinaka dahon para hindi rin pumutok. So we have that. I-overlap lang natin. Fold. And then yung pinaka dulo, yun yung ifo-fold natin. Yan. Nakapatas na siya ng maayos. So pan, sa apoy, kakanggata. Yung iba, syempre, mas practical na yung pangalawang piga yung ginagamit. I would suggest na isa-slow cook natin to for about at least 45 minutes bago natin hanguin at iserve. So nasimmer na natin yung ating dish. More or less almost an hour. Papunta na dun sa nagmamantika yung ating pinakasarsa. And in fact, naglalatik na rin yung mga gilid-gilid niyan. Perfect pang garnish. Pwede tayo mag-serve. Ito yung area ng Laguna, which is Magdalena, Liliw, Nagcarlan. When we were conceptualizing yung mga main ingredients na gagamitin namin dito, dito ko rin siya na-discover na instead of beef, Cara beef ang mas kinokonsume ng mga tao. In fact, mas mahal ang baka kesa sa kalabaw. So from a restaurateur's perspective, mas economical na gamitin nga ito para doon sa aming menu. So, isa rin sa mga naisip kong ilabas, maging staple ng aming restaurant is yung aking signature dish na tinatawag kong Cara Beef Oragon. Nagbe-blend siya doon sa narrative na gusto naming ikwento when we're letting our guests experience kung bakit sila bumibisita dito sa Good Food Farm or sa Anihan Sustainable Gastronomy. So we have here part of the preparation that we do is, of course, pre-cooking yung ating karne. So, lalagay lang natin yung ating Cara beef. Cut na rin natin yan into portion para mas mabilis. Ang pinaka-importante lang dito is yung aromatics na makakasama niya. So, we have here onions, generous amount. Most of the dishes na nilalabas namin are determined by formula. Ibig sabihin, by percentage. So yung beef natin, tinitimbang namin yan. And then kung ilang bawang at sibuyas at iba pang sangkap, dinidetermine namin yan by percentage. So kagaya nung aming sibuyas tsaka bawang, 10% nung pinaka-weight nung Cara beef ang inilalagay namin. So if you have 1,000 grams ng Cara beef, we'd normally use mga 100 grams ng sibuyas o 100 grams ng bawang. Aside sa sigurado kaming consistent yung lasa at timpla nito, mas madali rin mag-production or mag-produce from our kitchen side. And then yung ating bay leaves. Yung fish sauce. And then finally, yung aming beef stock. Well, actually, this is Cara beef stock. Habulan lang natin ng pepper. So sa kahit anong restaurant, kapag meron kayong sariling pinapatakbo, ito yung isa sa mga critical na parte ng operations nyo kasi you have to anticipate lagi
na o-orderan ka ng sunod-sunod. So this is basically para mga 70% of the process. And dito rin yung critical in a sense na nai-infuse mo siya or natitimplahan mo at napapalasa yung main ingredient natin, which is yung Cara beef. So we'll just bring this to a boil and then we'll slow cook this for about 2.5 to 3 hours. So, napalambot na natin yung ating Cara beef ng mga kulang-kulang 3 oras. And of course, I also had to replenish yung kanyang stock sa paganyang katagal na lutuan. Kailangan alalayan mo siya ng sabaw. Para of course, hindi matuyuan. Now, typically here in the restaurant, dito natatapos yung pinaka-preparation namin. So, palalamigin namin ito. And then, titimbangin. Saka namin ilalagay doon sa aming mga freezers. Then, buhusan natin yung stock. Tatabi rin natin lahat yan. So gagawa lang tayo ng isang portion for serving. And then yung ating pan, same pan. So typically, nandyan na yung mga sibuyas, bawang, nakaprepare na yan. Yan yung tinatawag naming mise en place. So pan, oil in. So habang tinataas natin yung temperature ng pan, prepare ko na rin yung ating pinaka-garnish. Which is, yung nagpapaangas dun sa dish, yung ating mga sili. Kuha lang tayo ng isang tipak. Then, habol natin yung ating sibuyas. Kabawang. Then, lagay na natin yung pang-finish, yung ating kakanggata. And then, yung magiging pinakatimple nito is yung ating alamang. So, sisimmer lang natin to on low heat na mga around 10 minutes. And then after nun, pwede na tayo mag-plate. Para siyang Bicol Express. Bicol Express, Opo. pero beef siya. Yes. Kaya nakakatakot yung Kung lang po dami ng Garnish lang yan. Yung chilies. Yeah, tikman natin. Yeah. Let's dig in. Very tender siya, ha? Yeah. Kasi in-expect mo pag kalabaw, matigas, no? Pero it's very tender. In fact, mas tender pa nga siya kasi sa Beef. baka. Yung ating tarragon, as you can see, ang dami nating tarragon dyan. Normally, if you consume tarragon, hot siya eh. Hot tea. What we're serving here in Anihan is, kung naman siya, cold beverage. Whenever I cook, it's very therapeutic para sa akin. Kasi it calms me down and at the same time, kapag nagluluto ako, lumalabas yung creativity ko eh. Magandang araw, ako po si Mel Martinez and this is For Your Plate. Ang mga nakakatakam na dishes on screen, masarap na lang ba sa unang tingin? Yan ang challenge namin sa ating mga Kapuso stars as they recreate online recipes. For your page in social media and for your plate. Bali, nakita ko tong ingredients or the recipe sa Instagram. And then I followed this kasi food creator. Tapos when I saw it, madali siya, easy to make, creamy mushroom with pork chops. So here are the ingredients. Siyempre meron tayong pork chops. By the way, yung pork chops, pinakuloan ko na para sure na tender na siya pag niluto natin. Siyempre, una, hit the pan. Kapag mainit na, siyempre, ilalagay na natin ang ating oil. It's up to you if you want vegetable oil or virgin oil. And then, first thing is we add our
pork chops. Isi-sear lang natin yung pork chop or iba-brown. While we are browning the pork chop, tirahin na natin ang mga potatoes. Slice and dice. Alright. Nangangamoy kagad. Ibig sabihin, mabilis. So let's flip it out. So we are just going to dice our carrots. Ayan. Ganyan lang yung gusto natin ha, ma-brown lang siya. We don't want to overcook our pork chops. Ayan. Mushrooms. Here we go. Tsaka natin ilalagay ang minced garlic. Then flip. Ayan. We season it with a little bit of salt and pepper. Carrots. Okay, we're putting carrot and syempre yung potatoes. Papatender lang natin yung mga vegetables na nakat natin. Dito pa lang, oh. Ang bango-bango na. Di ba? Tsaka it's very, very easy to make. Lalagyan na natin yung all-purpose cream. So magiging thick yan. So ang ginagawa ko, naglalagay ako ng milk. And then we will just let it simmer. Dito natin ilalagay ang fresh thyme. This sauce, pwedeng ito na rin ang ihanda nyo with pasta. Sa pasta, pwedeng ito yung sauce na ilagay nyo. Alright? Chicken pastel. Pwede rin. Maglalagay lang kayo ng chicken. So this sauce is very, very flexible. Kumbaga, ang daming pwedeng gamit ng sauce na ito. Lalagay na natin yung mga pork chops. Ayan na. Kasi, kailangan sipsipin nung pork yung sauce. So let it simmer, let it stay for how many minutes, and then we're good to serve. Ganun lang siya kadali. By the way, syempre, I'd like to take this opportunity. Please watch Mommy Dearest. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tumatangkilik sa aming show. Kami po ay #1 dahil sa inyo. If you want to follow me on my social media accounts, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. I also have a YouTube channel. Follow and subscribe sa Mel Martinez. Ando dun yung aroma nung thyme. Tapos yung mushroom and the other vegetables, lasang-lasa mo. Kasi yung mga vegetables, saktong-sakto lang yung luto. Bon appetit. Sa Batanggenyo po, ang tikmedini ay tikman dito. Goal kasi talaga, since Batanggenyo delicacies, sinigurado po namin na dapat original yung mga ingredients from Batangas talaga. As time goes by, some of the ingredients, yung near the area na lang. Pero nagawa pa rin namin magawa na talagang true to the original na pagkakaluto po from Batangas. So, meron din kaming cafe called The Royal Cafe. So, recently, nagpatayo kami ng brewery. Doon po mag-open na yung mga craft beers na isi-serve namin. So, may iba't ibang flavors from ube, yung wheat ale, calamansi, yan. Mga Filipino flavors pa rin. Trivia, Batanggenyo po ako. Ay! My family, sa father side ko, taga Nasugbu. Siyempre, alam mo naman, Batanggenyo, di ba? So, Oh, yes. bulalo. Etong Batangas Bulalo natin, pinapreserve natin yung totoong lasa na tradisyon ng Batangas. Yan yung tinatawag nating kalderobo. Yan. Ano yung At saka yung anong kalderobo? hindi mo siya basta-basta matitikman. Okay. Kasi tuwing fiesta lang or mga handaan like wedding, big wedding events, dun mo lang siya matitikman. Doon na nila siniserve. Yes, sa mga from the special word occasions. caldereta and adobo na pinagsama in one. Thank you, thank you. Ayan. May liver spread ba? Yes. Authentic way naman ng mga Batanggenyo, talagang nagdidikdik pa yan ng mga pork liver. Rice? This is the karibok rice. Karibok. Yes. Why is it karibok? Why is it karibok? Dahil kagulo. Ibig sabihin kagulo, samut-saring,
ingredients ang nandyan. Wow. Masarap. Parang perfect combination. Saka ating Sa calderobo. Itong rice. I love the rice. Ito naman yung ating pechay rolls. Ano ang nilalaman ng Ate. pechay na ito? Tikme! Ano klaseng pechay ito? Anong klaseng pechay? From Oo. Batangas. Okay. Yan. Ayan, ito. Sasabayan kita. Oo. May tamis, May tinapa. may anghang. Yes. Alam mo ba, trivia, nakamunta na ako dito dati sa Tikmi. Siyempre, nandun ka sa loob, nagluluto ka. Pumunta ako dito ng breakfast eh. The staff, they're great. Oh, They thank you. treated me very nicely. Oh, ito na, Sir Mel. Ay! Ayan. Anong tawag dyan? It's called Chick Boy Platter. So, meron tayong okoy, the veggie okoy. So, yung kaibahan ng veggie okoy sa authentic way naman ng ibang veggie okoy, we make it as a tower. So, yung purpose natin dyan, makain ng kids. Oh, di ba? So, do they Ito, love it? putok-batok naman to. Yan, bagay yan sa gata. Ayan, meron tayong chicharong May bulaklak. chicharong bulaklak. Yes, of course, the Batangas May pupud. chicharon. Is that chicken finger over there? Chicken fingers and lechong kawali. Being a Batanggenyo, they have so many specialties. Tama, may bulalo, andyan yung lomi, Yes. meron ding Batangas pupud. Actually, lahat ng pagkain dito sa Tikmedine merong chicharon. Talagang pinopromote natin yung Batangas pupud. putok-batok nga Putok-batok. ito, pero Kerry Bells. Ang harap. Pag masarap, todo mo na. Kapag nag-dine-in ka sa Tikmedine, panigurado, mapapansin mo ang kanilang wall of plates signed by celebrities. In fact, pati si Mel, meron na ring pirmadong plato. Actually, ano po yan eh, mga celebrities po yan from different channels. Actually, pati international artists po, may mga pumupunta na rin. Si David Pomeranz, tapos mga YouTube vloggers din po, kasama rin po dyan. Ni-invite ko po kayo sa Tikmedine or Tikmedine. So for the social media ng cafe po namin, you can find us on Instagram and Facebook. Yung name na lang po is Royal Cafe. Open po kami from 7 to 10 p.m. every weekdays and 7 to 11 p.m. every weekends. Here we go. Katulad ka rin ba ni Mel Martinez na itinatratong therapy ang pagluluto? Why not exercise more creativity and recreate these dishes at home? Here's our quickie recipe recap. Sa paggawa ng tinadtaran, kayurin ang nyog. Maghiwa ng bawang, luya at sibuyas. Pagbalat ng hipon, tapos sabay-sabay tadtarin ang nyog, hipon at aromatics. Timplahan gamit ang bagoong alamang. Ibalot sa dahon ng gabi. Sama-sama itong ilatag sa kawali. Buhusan ng kakanggata. Pakuluin for 45 minutes. Para naman sa ating maangas na Cara Beef Oragon, gayatin ng tipak ang Cara Beef. Ihalo ang sibuyas. Isunod ang bawang, daon ng laurel, patis at Cara Beef stock. Timplahan ng paminta. Kapag lumambot na ang karne, hanguin ito. In the same pan, saute the Cara Beef with some onions and chilies. Timplahan gamit ang bagoong alamang. Finally, add the coconut milk. Lower the heat and simmer for 10 minutes.